Hello guys, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Yan. Ganda-ganda ng araw ngayon guys. Guys, ngayong araw na ito, akyat tayo sa bukid. Pero daan muna tayo sa ating farm. Diretso lang muna tayo pala, hindi ko sabihin. Kasi bibisitahin natin yung isang idol natin, yung Art Lopez ng Cebu, Boss Gino and Ma'am Richel Amudia. Yan. Kasi guys, nakita ko sa mga post ni Boss Gino, ang dadaming mga ganda guys, mga gandang mga manok na nandun. Naka-cord na, naka-harvest na siya. At yung mga sisiyo, ako, I'm sure marami ngayon mga kakugi. Ito, dinaanan pala natin ngayon si Vincent. Sasama natin si Vincent guys kasi ilang linggo nang hindi nakasama si Vincent sa atin. Kaya ngayon, dadaanan natin siya. So mga kakugi, lahat ng mga subscribers, mga viewers natin, welcome po sa ating channel, Kakugi TV. Sa lahat ng mga nakasubscribe, maraming salamat po. At sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, guys, please click the subscribe button at pakihit na rin din yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload natin. So guys, antabayanan nyo ang buong episode na ito. Intro! Si Vincenzo na banhaw. Vincenzo, musta na do? Kira, buhi na? Aso nagbuhok sa buang. Wakay ko to do. Ha? Oh, good morning. Gidul ito. Paano siya ron? Kining member mo ka na siya mananabas. Lagi. Guys, nakita natin isa sa mga bossing natin, Boss Ariel. Shout out, kumusta? Oy, boss, okay ra po. Okay ra. Oh, mingaw busy kayo, busy. Lagi na, busy. Dagan kag kapitan. Ayaw lang. Dito guys, nag-aabot kami dito sa Tagubi. Hindi lang magsabot ba magkita. Hindi naasahan. Teng. By the way guys, ito pala si Boss Ariel. Meron siyang manukan dito pero hanggang ngayon guys, hindi pa tayo welcome doon. Iwan mo. Busy pa, busy. Hindi siya tayo papuntahin. Malapit lang naman dito pero paalis na siya guys kasi kanina pa siya dito ba. Schedule natin ng ibang araw. Sige. Busy to guys. Kung busy wala sa trabaho sa kay Gubin. Maraming order.
Tatlong lugar lang to guys ha, kung hahanapin nyo si Boss Ariel. Doon sa bahay nila, gumagawa ng incubator, or dito sa Manukan, or nasa dagat. Kita nyo yung mga post niya guys, ang lalaki ng mga isda na kuha niya, no? Boss Ariel, saan mo yun? Sa Leyte ito? Dire to, Iluan. Liti. Nasa sa Liloan. Dapat sa Liloan? Ano? Yan, busy talaga guys. Iwan ko ba kung ilang asawa nito? Isa lang? Isa lang, isa lang. Isa lang. Isa lang. So, salamat kay Boss Ariel ha. Tige, basta. Paano guys? Report na siya doon sa baba kasi busy masyado. At least natuwa ako guys na nakita kami ngayon. Matagal na. Ito kayo nasa last year pa no? Karong tuigaw pa man kita karon man. Ano kita? So naman Mayo na. Mga tuig. Tuig na siguro no human sa audit. Tuig kapin. Lagi no. Tagal na talaga guys. Ay. Sige boss. Okay. Sige, ibusan. Okay, hinahinay. Sorry. Tingnan muna natin mga manok dito ni ano guys, ni Boss Gino. Kasi nakita ko sa post ni Boss Gino, ang daming mga magaganda, yung mga black, saka yung ibang mga ano niya? Pinost, no? Ang imo lagi ha. Ano guys? Abang-abangan natin 'yan. Yung manokan ni ano, Boss Ariel. Kita ko sa inyo. Sige. Iba din to guys kasi mitikuloso din sa manok to. Tapos paturo tayo ng conditioning, handling at yung breeding. Yun! Nasa ano, nakasi ako ngayon nasa bimig. Nasa bimig ha. Hindi po specialist ako. Oh, ganun pala. Walang sample dyan. Wala akong dala. Walang dala ngayon. Nasa sunod na lang. Sunod na lang. Yun! Baki na Sige guys. Boss Ariel. Thank you, Takugi. Yun. More power. Noong mga nakaraang vlog natin mga kakugi dito kay Boss Gino, hindi natin masyadong na-establish tong dito kasi that time hindi pa niya na-arrange to. Pero ngayon mga kakugi, nandito na yung mga naka-cord niya. Dami mga stags nandito, yung mga bagong harvest. Tapos yung nandun, yung dati niyang manukan, nandun pa rin guys. So yun ang pupuntahan natin ngayon. So saka nandun si Boss Gino kasi may bisita siya doon. Samahan niyo ako guys para makita din natin mga kakugi yung mga sisiw ni Boss Gino. Saka ayan, pabalik pala sila. Tayo lang magpasal-pasal mamaya guys.
Bay. Larry Romero. Lazy. Sige, sige boss. Pwede may muna nga to boss? Mag-video dito boss ha? Sunod ko dito. Sige boss. So yun guys, mauna na lang tayo doon kasi may bisita pa si Boss Gino. Ha? Tingnan nyo guys, oh. Ang linis, ang ganda ng area. Masasabi mo talaga guys na yung passion sa pagmamanok ni Boss Gino hindi mawawala, nandyan talaga. Yung pagmamanok niya guys, by heart talaga, nasa puso talaga. Kasi akalain nyo guys, dalawang area na dito, itong bagong na-acquire niya tsaka yung dati. Pero guys, talagang yung pag-maintain sa lugar, nakikita nyo naman siguro guys, tingnan nyo, green na green, ang linis ng grounds mga kakugi. Yan, sana nandito kayo para makita ninyo kung gaano kaganda, gaano kalinis. Ako. So guys, tuloy tayo doon. Dito ngayon guys, andito na tayo sa isang area dito sa Manokan ni Boss Gino. By the way guys, itong farm ni Boss Gino, ang pangalan is Ranch 220. Itong si Boss Gino mga kakugi, inalyasan ko, tinawag ko siya na Art Lopez ng Cebu kasi halos lahat ng kanyang mga materials dito mga kakugi galing kay Idol Art Lopez. Yan, tingnan nyo mga kakugi. Kung makikita nyo mga kakugi, ang farm ni Boss Gino talagang parang sinunod niya talaga kay Art Lopez. Katulad dito, meron din siyang tanim na dragon fruit. Hindi lang tayo naka timing mga kakugi na nag-harvest siya ng dragon fruit. Inimbitahan tayo ni Boss Gino nung mag-harvest siya dito, pero nandun tayo sa Alcoy nun, sa south ng Cebu. Kaya hindi tayo naka-timing na may harvest dito sa sa dragon fruit. Kung makikita niyo dito guys, last time nata na natanong ko si Boss Gino kung ilang poste ang may dragon fruit. Parang lampas yata 50 yon kung hindi ako nagkakamali. Nasa mga 80 postong may tanim na dragon fruit. So tingnan nyo naman guys mga kakugi, kung gaano kalinis ang farm ni Boss Gino. Ito yung dating niya guys, kubo. Yan. Pero sa tingin ko ngayon, parang ginawa ng budo. Baka nandito na yung mga sisiyo, yung mga bago lang na pipisa. Kasi naririnig ko parang nandito. So, ito na lang. To satisfy our, guys, para masagot yung katanungan natin, silipin natin kung nandito ba talaga yung mga sisiyo. Okay? Nandito nga guys, tingnan nyo. Tingnan nyo guys, oh, dami. Wow. Galing naman. Doon, oh. Pansinin nyo mga kakugi, dito kung nakikita nyo simentado, tapos nilagyan ng
luna or trapal. Tapos nilagyan ng ipa, rice hull. Yun. At ang buong paligid, sa tingin ko ano to simentado, tapos may hardiplex, tapos nilagyan ng trapal din para control yung hangin, at nilagyan ng screen na maliliit para hindi makapasok ang langaw at lamok. Yan. Ganyan ang pagkagawa nitong brooder ni Boss Gino. Tanong natin mamaya mga kakugi kung ilang pirasong mga sisi itong nandito ngayon, at saka anong edad na nito, ilang days old na to. Yan. Sa tansya ko mga kakugi, ang mga nandito siguro na nakacord, ito yung mga breeders, broodcock, broodstag, broodbullstag ni Boss Gino, yung mga materialis niya. Kasi nandito din naman yung mga inahin, mga inahin andyan. Tsaka may numberings na. Yan. Nung nagpunta tayo dito guys mga kakugi, wala pa to. Doon pala guys, merong barn doon para sa mga sisiw. Kapit na. Nakakuha na, kapit. I-video sa dito. Ay, pakita ka na. Kita ko pa naman. Ito guys, isa to sa mga nakita ko dito na talaga ang gwapo, ang gaganda, ang ganda. Tanong natin kay Boss Gino kung anong, andito na si Boss Gino. Tanong natin siya. Mamaya. Tingnan nyo guys, oh. Male Sims Black sa tingin ko. Boss Gin, sa bloodline? Male Sim Black. Yan, tama ako guys. Tingnan nyo naman. Ang guwapo. Male Sims Black. Ito pa guys, oh. Guys, tingnan nyo naman yung mukha ng Gilmore ni Boss Gino. Ganito ang mga breeding niya dito guys. Art Lopez. Yes. Ilang months ito boss? 9 months. 9 months. Pwede for sharing eh? Not for sharing, sir. Gamit ko pa, Sir Al. Gagamitin mo pa? Yun. Boss Gin, ito, may itanong ako sa iyo, Boss Gin. Yung mga manok natin dito, yung mga stags, ano yung pinaka-ideal na timbang na palaging ino-order, palaging binibili? Or sa iyo, kung anong preferred mo na timbang sa mga stags? Usually, Sir Al, mga 1.8 to 2 kilos. So yun talaga. Yung mga ideal weight for breeding and even for fighting. So makita nyo dito, Sir Art, wala kayo makita nga kanang mga oversized na kuan mga males, kasi if ma-oversize siya, mahirap ibenta. So kailangan talaga mag-select tayo para masakto yun yung sizes at yung mga sukat nila. Yung oversize na binanggit mo, Boss Gin, para sa iyo ano yung oversize? Mga 2.2, 2.3, 2.4 yung mga. Paglampas
2.1, pag 2.2 na oversize na yan. Para sa akin ang Sir Al. So, yan na ang mga mahirap ibinta. Usually, pero mabenta naman siya Oh. Sir Al. Yun. So guys, sabi ni Boss Gino, kung narinig nyo guys, dito kadalasan ang kanyang mga stags, mga manok na dito, mag-range lang from 1.8 to 2 kilos. 2.1. 2.1. Yun ang kadalasan na mga kinukuha ng kanyang mga buyers at saka yun din ang ginagamit niya na timbang pag nagbi-breed si Boss. Boss, napafollow ba yan, Boss, kung ano ang timbang at saka sizes ng breeders natin mapupunta sa anak? Usually Sir Al, especially yung sa height, magaling talaga sa brood stag or brood calf Sa ama, sa ama. So, usually ang gusto mo mga sizes galing sa inahin. sa inahin. So, So ang katawan, yung laki ng katawan sa inahin. sa inahin. Tapos yung station niya sa ama. Usually sa ama. Sa ama. Totoo ba yung sinasabi ng ibang mga breeders, Boss, na kahit short or low station yung ama, hanap lang tayo ng matangkad na inahin? Or vice versa? Totoong tama ba yun, Boss? Augment lang siguro. Augment lang. Augment lang. Para lang siguro, para sa pag-maintain sa dugo. Pero usually, Sir Al, if you do that, hindi ma-uniform yung sizes nila. Whereas if yung height sa parents sakto, yung papa yung size ng ina, usually mag-uniform yung lalabas nila. Meron not perfect pero mostly ang size nila Magamit yung tanan. Boss, ano bang suggestion mo, Boss, pag nagbi-breed tayo regarding sa lalaki at sa babae? Ano bang masuggest mo? Talaga bang magsiselect tayo or pakasta lang ng pakasta tayo? Male, female, yun na talaga. I think you should really select sa desired na gusto mo ipalabas, Sir Al. Okay. So mag-start talaga sa bloodline at yung hair. Then select tayo sa right sizes para i-produce project natin for next season. Bloodline at saka health. Mag-go hand in hand talaga yun. Tama. So yun pala. Tapos, siyempre kung ikaw ang nagbi-breed, dapat may plano ka talaga, no? Kung anong Project mo talaga, planuhin mo talaga, even sa timing ng breeding, para mausa siya og vaccine naton So maganda talaga kung planuhin natin yung anong derby na salihan natin, para madungan sila tanan ba? Madungan sila tanan, then ang vaccine makuan pud sila nato. Yeah, by batch gid sila para dili sila ng mahal-mahal man yung vaccine, Sir Al. Yes, tapos ilang piraso lang Yun. So yun ang ginagawa namin dito. So dito pala guys, kina Boss Gino, mayroon sila talaga siyang seleksyon. Una dyan, yung bloodline at saka yung health. So hindi lang padiretso-diretso ka ng pakasta or pa-pairing-pairing, dapat may plano ka din. Kasi kung napapansin yung mga kakugi, meron tayong tinatawag na early bird, national, local, late born. So dapat talaga pala, Boss Gino, may target ka dyan kung saan ba ang gusto mong salihan. Gusto mo bang pag early bird? Planuhin talaga, Sir Al, kasi before mag-breeding, mag-priming talaga tayo sa eggs. Then after sa priming, the proper selection sa eggs na pod para masud sila sa incubator ug dungan. So mao na siya. So kinahanglan planuhin natin para dili lang kanang gasto, Sir Al. Tama. Yun, tama si Boss Gino, mga kakugi. Yun ang nangyari sa akin ngayon. Wala tayong planning kasi nag-umpisa tayo dito sa munting manukan natin January. So kung ano yung napakasta natin na priming ng 2 weeks, yun ang pinakasta mo. So ang nangyari, Boss Gino, may isinalang kaming 15 piraso lang na itlog, tapos may sumunod naman 20. So hindi na sabay-sabay. Malaki ang nababayaran ko sa kuryente, mga kakugi, kung sa totoo lang. Kasi yung incubator ko, 240 yung capacity. Tapos ang naipasok lang, 30 lang, mga ganun. Tapos yung mga sisiw ko, guys, hindi sabay-sabay. So kailangan ko talagang maraming space para mapaglagyan, kasi hindi mo ko man sila pwede ipaghalo. Kasi
nag-aawayan din ba? Malupig sa kaon ang gamay sa dako. So, Samot nga digid mo tubo. Oo, di sila ma-uniform ang ilang gidakon sir. Tama. At isa pa niyan guys, pag nagbabakuna, sabi ni Boss Gino, dapat sabay-sabay, pag maramihan kasi yung isang bakuna na gagamitin mo good for 1,000 heads. Tapos ang babakunahan mo 20 piraso lang, tapon mo na yun pagkatapos, di ba? Oo. Yun ang mali ko yan guys. Tamang-tama talaga na mayroon tayong mga kaibigan na talagang tumutulong, nagsasabi ng mga kung ang tawag yan, nagtuturo kung anong dapat gawin. At saka sana din guys kayong mga nanonood, wag nyo nang ulitin, wag nyo nang sundin yung mga mali ko. So ngayon guys, tamang-tama, ngayon is May, meron pa tayong 2 months para mag-prepare. By August, priming na. September, umpisa na nang magpa-pairing para sa early bird. Okay lang yun Sir Al kasi in order to learn, you have to fail also. So in order sa atong failure, maka-learn tayo. Oo nga, So, pero okay lang. grabing gasto na failure. Pero hindi guys, kasi hindi man na failure kasi meron man tayong resulta gid, may mga sisiw man. Hindi nga lang sabay-sabay. Tapos yung alam niyo naman guys, yung mga materials ko diyan na gamit, hindi pa kasing galing, kasing ganda ng mga materials dito ni Boss Gino. Pero meron akong isa doon na Larry Romero galing kay Boss Gino. Yun. Pero wala pa akong magandang ma-pair ng Boss Gino. Ang na-pair ko doon lang yung machine kill zone ni kay Sunny. So yun guys, marami tayong matutunan dito talaga kay Boss Gino. Kaya kung napapansin nyo guys, I think pang 3rd time nito boss na napunta ako dito. 4th time. 4th time. 4th time already, Yes. Sir Al. Pag guys, pag gusto ko talagang may makausap, makwentuhan na talagang meron akong matutunan, minsan-minsan tina-timing ko na hindi busy si Boss Gino, pumupunta ako dito talaga guys. Unang-una, nai-enjoy ako dito sa farm niya. Ang linis. Hindi ko lang na-timingan na may harvest ng dragon fruit. Happy na Sir Al, na may mga buwak. So Oo nga. June or July na. Yun. Balik tayo. Last time kasi guys, nang inimbitahan tayo ni Boss Gino, may harvest, nandun tayo sa south nun. Sa Alcoy. So guys, ikot-ikot pa tayo dito guys. Ang ganda. Pakita natin sa inyo. Ipakita ko sa inyo guys yung mga breeders ni Boss Gino dito. May bago ka ba ngayong mga bloodline boss? Same lang. Same lang? Same yep. Art Lopez ng Cebu, Boss Gino. So titingnan natin guys. Tapos may marami kang ngayon doon, sisiw. Actually, meron Sir Art that Sir Art, hindi na daghan kaya na-harvest naman. Oh. Sa front ang uban. So napay gamay. Pero, Mga ilang piraso ba yan boss? mga 100 plus pa 100 plus. Kanang na din ha. Dinhi kani nang bago na ko na kuan mga 360. 360, yun. Yung nabidyohan natin kanina guys ng mga sisiyo, 360 heads pala yun. Mag 2 weeks pa yun Sir. 2 weeks. Yan. Tapos yung nandun sa barn mo, Happy ka na ma-harvest. hapit na ma-harvest. Naku, ang ganda tingnan nun guys. Puntahan natin. Mga 100 plus daw yan. Oh, okay ka boss? Ato pa dito? Okay ka? Yan, samahan tayo guys. Ang boss, kasagaran mga breeders yung mga rin. Actually, nag-mix dito sa mostly dito na po mga breeding materials. Mostly mga facility. Wala mo. Kung dito sa health Sir Al, dito man magsuan. Lagi. Para sa doon sa tao, kung hindi ka health kasi sa Maksipan yung mga anak. Maulog. Mas nagpila yung mga abang gari. Ito. Pila nga rin. Alidohan ni Black Alat. Hindi po. Hindi po. So, cheese mo lang ito. Cheese ko. Ah, dito. Usa rin ito ka. Abi na ka. At kapag daw ispan. Daruhan mo ito. Black Gray. Black Gray. Yan boss, anong bloodline yan boss? Melsim Black over Melsim Gray. Milsim Black over Milsim Gray. Yan. Suy. Ito guys, well proportioned talaga. Yung bigat niya, yung height niya, yung katawan niya guys. Sa tansya namin ni Boss Gino, nasa mga 1.8 daw to. Galing.
Guys, sabi ni Boss Gino, sulaw. Sabi ni Boss Gino guys, pinaka-highest na winning percentage dito itong Milsings Black niya. Kasi cool siya, hindi siya diretso, hindi siya ano ba? Ano ang tawag yan? Hamag-hamag ba? Ano siya? May brainy siya. Kaya dito isa sa mga pinaka mataas na percentage ito ni Boss Gino, itong Milsings Black. Kaya marami ang Milsings Black na dito. Kino-cross-cross mo lang boss, no? May gray at saka may puro white hot.